Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po'y mag-umpisa na sa ating gawain. Tayo po ay tumayo at buksan po natin ang ating mga Biblia at basahin po natin ang awit 93, versikulo 1 hanggang 2 po. Amen. Awit 93, 1 verse 1 to 2. Amen. Amen. Mag-umpisa na po tayo sa pagbasa. Sabay-sabay po tayong basahin natin. Ang Diyos na hari, ang Panginoon ay naghahari, siya'y nakasuot ng karilagan, ang Panginoon ay nananamit, siya'y nabibigkisan ng kalakasan. Ang sanlibutan ay kanyang itinatag, hindi ito matitinag. Ang trono mo'y matatag nung una, ikaw ay mula sa walang pasimula. Amen. Manalangin po tayo sa Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ay dakila. At ikaw, Panginoon, ay mabuti, Panginoon. At dinadakila namin ang iyong pangalan, Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa liwanag ng kalikasan at gawa ng iyong mga nilikha na nagpapatunay na ikaw po ay mabuti, Panginoon, at papatunay, Panginoon, ang iyong karunungan at kapangyarihan sa amin, Panginoon, at pagpapatawad, Panginoon, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa araw na ito na kami po ay makikinig ng iyong mga salita. At nawa, Panginoon, kami po ay pagbuklitin mo ng espiritu ng pakikinig, espiritu ng pagsasabuhay ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat, Diyos, sa iyong biyaya at awa sa bawat isa. Dakila ka, O Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ng Diyos na buhay. At pinupuri ka namin, O Diyos, at pinaparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Babasahin din po natin ang sa Deuteronomy 14:28 hanggang 29. Deuteronomy 14:28, 29 po. Okay po. Sabay-sabay po nating basahin. Sa katapusan ng bawat 3 taon, ay iyong kukunin ang buong ikasampung bahagi ng iyong bunga ng taong iyon at iyong ilalagay sa loob ng iyong mga bayan. At ang Libita, sapagkat siya'y walang bahagi ni pamana na kasama mo, at ang dayuhan, ang ulila, ang babaeng balo na nasa loob ng iyong mga bayan, ay pupunta roon at kakain at mabubusog, upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawain na iyong ginagawa. Amen. Dumako naman po tayo sa unang Juan 4, versikulo 7 hanggang 12 po. Unang Juan 4:7 hanggang 12 po.
chapter 4, 7 hanggang 12 po. 7. Okay. Okay na po. Sabay-sabay po nating basahin. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig sa Diyos at ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos at nakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Walang nakakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin. At ang sakdal, ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Salamat po sa pagbasa ng Panginoon. Tutungo na po tayo sa pag-aawit ng mga himno. Maraming salamat po. Manatili po tayo sa pagtayo. Pero yung sa mga kapatid natin na medyo may edad na, okay lang po na nakaupo. Yung mga kaya pa, tayo lang po tayo. Sa una nating pag-awit, atin pong ihahayag ang kadakilaan ng ating Panginoon. So tayo po ay humawit mula sa ating puso na punong-puno ng pasasalamat sa ating Panginoon. Sing. I'll bless your name, O God, straight at your way. From dawn to setting sun, His greatness I'll proclaim. Your glory far exceeds all human thought. So with each breath I'll bless your name, O God. Your name will be revered by children yet to come, as generations sing of wonders you have done. Your strong and mighty deeds are always near. Oh God, most high, your name will be revered. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised. Your gracious hand provides for all who live and breathe. Your mercy runs to find helpless and the weak. When we call out to you, you hear our cries, and all our needs your gracious hand provides. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God.
when works of wicked men you finally destroy. Your power will proclaim till Christ descends, and you will reign forever without end. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised. And greatly to be praised. Indeed, He is worthy of our praise. Dahil po ang Panginoon po ay naghahari, gaya po ng sinabi natin kanina. So atin pong awitin yung pangalawang kanta as we declare that our Lord Almighty reigns. Call us sing. Behold Him, robed in majesty, crowned with strength and glory. Holy is our King. Behold Him, though the waters rage, breakers bow before Him, tides rush to obey. Sing, He reigns. He reigns when oceans roar. He reigns above the storm and throne on high. The Lord Almighty reigns. Behold Him, stronger than the seas, God from everlasting, just in His decrees. Behold Him, worthy of our trust, faithful to His promise, ever here with us. Sing, He reigns. He reigns when oceans roars. He reigns above the storm and throne on high. The Lord Almighty reigns. He reigns amidst the flood. He reigns with grace and love and throne on high. The Lord Almighty reigns. Wind and waves are stilled in reverence. Thunder trembles in your presence. You will hold us in the tempest. You will not be moved, and you will not be moved. You will not be moved. You will not be moved. He reigns when oceans roar. He reigns above the storm and throne on high. The Lord Almighty reigns. He reigns amidst the flood. He reigns with grace and love and throne on high. The Lord Almighty reigns and throne on high. Lord Almighty reigns and throne on high. Lord Almighty reigns. Indeed, our God reigns. And so lahat tayo, we behold in our God. At tayo titingnan siya at pupurihin siya. So for our last song, let us declare, behold our God.
Let's sing. Who has held the oceans in his hands? Who has numbered every grain of sand? Kings and nations tremble at his voice. All creation rises to rejoice. Sing verse 2. Who has given counsel to the Lord? Who can question any of his words? Who can teach the one who knows all things? Who can fathom all his wondrous deeds? Come on, let's sing. Behold, our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold, our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Sing verse 3. And who has felt the nails upon his hands, bearing all the guilt of sinful men? God eternal, humble to the grave, Jesus Savior, risen out to reign. Behold, our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold, our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Come on, sing, he reign. You will reign forever. You will reign forever. You will reign forever. You will reign forever. Sing, behold, behold, our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold, our King, nothing can compare. Come, let us adore. One more time. Behold, our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold, our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po'y magsiupo. So, sa pagpapatuloy po natin na pagsamba sa ating Panginoon, nararapat lamang po na tayo po ay magbigay. At itong pagbibigay na ito ay para po sa
pagtulong natin sa ating mga kapatid. Yes, ginagamit rin po natin ito sa pag-aayos po ng ating bahay panambahan, pero hindi po yun yung ating main purpose. Kailangan lang po talaga muna natin kasi gaya nga po ng may ulan, gaya po ng sobrang init, kailangan po natin na i-provide. Pero we praise God kasi I think biniyayaan tayo ng Panginoon na kahit na kahit na wala tayong source, pero siya po yung source natin. Nagkaroon po tayo ng ganitong lugar kung saan po tayo nagtitipon-tipon. And so, by God's grace, tayo po yung makakapag-extend na rin sa ating mga kapatid na nangangailangan. And to share to you, we praise God kasi kanina narinig ko na meron pong nagbigay, no, sa ating isang kapatid para po sa kanyang pagpapagaling or pagpapacheck up po. And so, doon niyo po makikita na kahit ang hindi mananampalataya, ganun sila ka-willing magbigay. Well, yes, nandun na po dahil kapamilya, pero tayo po yung magkakapamilya more than blood relatives, but tayo po yung magkakapamilya tayo po yung magkakapamilya sa ating Panginoong Jesus. So, I think nararapat lang po na mas magalak po tayong magbigay sa atin, mga kapatid. And ito rin po ay pamamaraan ng ating pagsamba po sa Panginoon. So, I would like to request anyone, kung kayo po ay maghahandog, magbibigay, pwede nyo na pong ibigay dyan sa box, no? And sa atin pong mga kapatid sa online, yan po, meron din po tayong GCash para po ibigay nyo po ang inyong mga handog sa ating Panginoon. Jamie. Sige po, no? So, sa ating po magpapatuloy, tayo po ay manalangin. Panginoon namin na siyang pinagmula ng lahat, ikaw ay aming pinupuri at sinasamba. At sa aming pagpapatuloy ay kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga kaloob sa bawat isa. At sa pagbibigay mo ng biyaya upang kami ay mas lumago sa aming pagkawang-gawa, pagtulong at paggawa ng mabuti, lalong-lalo na sa aming mga kapatid, at pati na rin po sa mga nasa labas. At Panginoon naway, bigyan mo kami ng gabay sa kung paano ito magagamit para po sa kaluwalhatian mo. Salamat Panginoon dahil ang pagpapala ay nasa sa iyo. Purihin ka, O Diyos. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so sa ating po pagpapatuloy, tayo po ay dadako sa salita ng Panginoon. Tayo po ay magpapatuloy, no, sa mga gawa, chapter 5. So atin pong buksan ang ating mga Biblia. And magpapatuloy po tayo sa chapter 5. So, nung nakaraang linggo po, tayo po ay natuto patungkol po sa church discipline. No, kung matatandaan niyo po last week, doon po natin nakita ang kahalagahan ng pagdidisiplina, at doon po natin nakita kung gaano po pinapahalagahan ng Panginoon yung kadalisayan, no, ng iglesia. So, again, ulitin ko po at mauulit ko pong sasabihin mamaya na ang ating Panginoon wants a pure church, no? At dahil po 'yon ay ang kanyang
iglesia. So wala pong ibang naghahari at nagmamay-ari ng iglesia bagkos ang ating Panginoon lamang. So sa atin pong pagpapatuloy, tayo po ay dadako sa chapter 5. Magsisimula po tayo sa verse 12 hanggang verse 16. So meron lamang pong 5 verses na ating pag-uusapan sa umagang ito. Okay. So, sabi po dyan sa verse 12, sa pamamagitan ng mga apostol, ay ginawa ang maraming tanda at kababalaghan sa gitna ng mga tao. Naroon silang lahat na nagkakaisa sa portiko ni Solomon. Tayo manalangin. Panginoon, ikaw ay banal at lahat ng lalapit sa iyo at magpupuri sa iyo ay dapat na ituring kang banal. O Diyos, sa pamagitan ng ipinamuhay, kamatayan at dugo at pagkabuhay ng iyong tanging anak na si Jesus, kami ay naging banal at walang dungis sa iyong harapan. Salamat, Panginoon, sa napakadakilang biyaya ng pagliligtas mo sa amin. At patuloy mo kaming gabayan bilang kabilang sa nag-iisang katawan ng iyong tanging anak na si Jesus upang malaman namin kung ano ang nararapat dapat naming gawin para po sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Ikaw po ang magturo sa amin at magbigay ng kalakasan at puso na ipapamuhay ang iyong kalooban. Salamat, Panginoon. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so wag po natin alisin sa ating mga isipan na ang Panginoon po ay banal, kung kaya ang kanya pong iglesia ay nararapat lamang din po na manatiling banal. And siya po yung magpapabanal noon. At nararapat lang din po na ang kanyang iglesia ay manatili sa kanyang kadalisayan. Pag sinabi po natin kadalisayan sa English, pure. Pag sinabi po natin pure, malinis, walang bahid. Okay? Now, dito po natin, kung matatandaan nyo po, last week, meron po tayong naging example. Binigyan po tayo ng example ng ating Panginoon. At yun po ay ang mag-asawa na si Sapphira, Ananias, at saka po si Sapphira. Ano pong ginawa nila? Dahil po sa kanilang makasariling kagustuhan na sa kanila po mapunta ang kaluwalhatian, ay nagpanggap po sila na sila daw po ay nagbigay ng lahat ng kinita nila sa kanilang binentang lupa. Pero ang totoo is isang parte lamang po ang kanilang ibinigay at yung nalalabi po na parte ay kanila na pong tinago. Pero doon po natin natutunan na sa ating Panginoon ay wala pong matatago. Lahat po ay mahahayag. At so sila po ay namatay. Okay? Yun po ang pagpapakita. I think yun yung pinakaunang pagpapakita ng pagdidisiplina ng Panginoon sa kanyang iglesia. So bakit po yun ginawa ng Panginoon? Upang maging babala sa atin at upang maging instruksyon sa bawat isa sa atin na kung tayo ay kabilang sa kanyang iglesia, hindi niya hahayaan ang pamumuhay na may kasinungalingan, kasalanan sa kanyang iglesia. Okay? Hindi po yan katanggap-tanggap sa kanya. And kung iisipin po ninyo na matatago nyo po yan sa kanya, hindi. Na kung sasabihin natin, hindi na nangyayari yung biglaang namamatay, well, by God's grace, yes, hindi na po yung nangyayari, yung agarang kamatayan. Pero wag po tayong magkakamali na posible pa rin po yung nangyayari. No, minsan magkakasakit tayo, o minsan magkakaroon tayo ng lubhang sakit. Pero hindi ko naman po sinasabi na lahat ng may sakit ay dahil yun sa kasalanan. No? Pero that's one thing. So, seryoso po tayo dito at last Sunday, nailahad ko po sa inyo kung ano po ang konstitusyon na meron tayo sa His Community Church. Yun po ang ating isang papahalagahan
ang pagdidisiplina kasi yun po ang pinapakita ng Panginoon. No, kung dati po, okay lang sa atin, nagtatago tayo, nagkukunwari tayo, pero salamat sa Panginoon at tinutuwid niya po at nililinis niya po ang kanyang iglesia dito sa Kabkaben. Now, sa ating pagpapatuloy, makita natin yung kahalagahan ng kadalisayan ng iglesia. Now, kung mapapansin niyo po sa verse 12, napakaganda na isipin at makita na sa pamamagitan ng mga apostol ay ginawa ang maraming tanda at kababalaghan sa gitna ng mga tao. Now, ano po nakikita natin dito matapos po ang pagdidisiplina at paglilinis ng Panginoon sa kanyang iglesia? Nakita po natin dito ang patuloy na pagtugon at patuloy na pagkilos ng ating Panginoon sa mga apostol. At kung matatandaan niyo po sa chapter 4, verses 29 at saka 30, basahin ko lang po sa inyo kanilang panalangin. Sabi diyan, at ngayon, Panginoon, tingnan mo ang kanilang mga banta at ipagkalob mo sa iyong mga lipin na masabi ang iyong salita ng may buong katapangan habang iyong inuunat ang iyong kamay upang magpagaling at ginagawa ang mga tanda at mga kababalaghan sa pamagitan ng pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus. So, ibig sabihin po, yung nangyayari dito sa verse 12 is pagpapakita ng tugon ng Panginoon sa kanilang panalangin. And then, meron po sinabi dyan, naroon silang lahat na nagkakaisa. So, makikita niyo po dito yung restoration na nangyari. Kung atin pong babalikan sa chapter 4, sabi diyan sa verse 32, ang buong bilang ng mga sumasampalataya ay may pagkakaisa sa puso at kaluluwa. You see? Pero pagkatapos po noon, nagkaroon po ng kasalanan. And pinurify po yun ng Panginoon. And then ano nangyari pagkatapos ng purification, paglilinis? Verse 12 of chapter 5, sila ay naroon na nagkakaisa. So nakita niyo po, bumalik yung pagkakaisa nila. Bumalik yung purity sa iglesia. And one thing na ma-observe natin dito, saan po sila nagtipon? Sa portico ni Solomon. Natatandaan niyo po ba yung portico ni Solomon? Dito po yung lugar kung saan sila unang dinakip. Di ba? Si Pedro at si Juan. Ito po yung lugar kung saan unang nangyari po ang pag-uusig sa mga apostol. Pag-uusig sa iglesia. Pero anong ginawa nila? Sila po ay nagtipon-tipon, nagpatuloy na gumawa ng mga tanda. And yes, nandun po yung paghahayag ng salita sa portico ni Solomon. So na makita natin dito, sila po ay patuloy na sumusunod sa Panginoon. Kahit na yung lugar na yon kung saan nangyari yung pag-uusig sa kanila. Hindi po sila natatakot. Bakit? Kasi alam nila na ang ginagawa nila ay ang kalooban ng Panginoon. Now, ano pong matututunan natin sa verse 12? Ang Panginoon po ay kumikilos sa iglesia na nananatili na dalisay. And that's my prayer as well. No? Ito po talaga yung panalangin ko na, Lord, makita namin yung pagkilos mo sa iglesia. Pag sinabi po natin sa iglesia, yes, yung kabuuan, pero lalong-lalo na po doon yung sa bawat isa. Na makita natin yung pagkilos ng Panginoon. Sa anong paraan? Sa anong paraan? Sa makita natin na ginagamit tayo ng Panginoon para sa kanyang kalooban. Yun talaga yung prayer ko po, no? And by the grace of God, inahanda na po niya tayo doon. I think tinutuwid niya po tayo. No? So, ganyan po ang kahalagahan ng isang iglesia na dalisay. Makikita natin yung pagkilos ng Panginoon sa atin. No, minsan mapapansin natin, bakit parang ganito pa rin yung buhay ko? Bakit walang paglago sa buhay ko? Bakit parang boring or parang nakakapagod yung mga ginagawa namin? Well, again, ang may kasalanan po nun ay tayo dahil po sa kasalanan. Pero sana po malagay na po sa ating mga puso at isipan, let us desire na makita natin yung pagkilos ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Na doon natin makita na ginagabayan tayo ng Panginoon at ginagamit niya tayo sa kanyang kalooban. Ayaw niyo po ba nun? Well,
Kung ang isang tao po ay hindi tunay na kabilang sa iglesia, ayaw niya yun. Pero kung ikaw ay tunay na kabilang sa iglesia, you will desire that. Remember, ang magkakapatid po, iisa po yan sa puso at isipan. Wala pong isa sa atin ang magkakaroon ng ibang ideya, magkakaroon ng ibang prinsipyo sa buhay. May isa lamang po tayong ideya, may isa lamang po tayong prinsipyo, may isa lamang po tayong doktrina, at yun po ay ang doktrina at turo ng ating Panginoong Jesus. We will be united in this. No? Wala pong sasalungat sa atin. And so in verse 13, sino man sa kanila ay di nangahas na makisama sa kanila, subalit sila ay itinataas ng mga tao. Now, ano pong pinapakita dito? Sino man sa kanila ay di nangahas na makisama sa kanila. Sino ba tong mga sinabi dito na sino man sa kanila? Well, to tell you, ito po ay ang mga hindi mananampalataya. Kung makikita niyo po dan, sila po ay hindi nangahas na makisama sa kanila, subalit sila ay itinataas ng mga tao. Ibig sabihin po, yung mga taong pong iyon, they recognize yung mga ginagawa nilang tanda at yung ginagawa nilang mga kababalaghan. They recognize, naunawaan nila, natatanggap nila na yun po ay mula at gawa ng Diyos. Pero bakit po ayaw nilang makisama sa kanila? Bakit ayaw po nila bakit hindi sila nangahas na makisama? Alam niyo po ba bakit? Kasi takot po sila at ayaw nila na dumaan sa pagdidisiplina. Takot sila, yung nakita po nila, yung nalaman nila patungkol kay Ananias at Safira, natakot sila. And kung matatandaan niyo po sa ating Bible study sa John 3:20, sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang ang kanyang mga gawa ay huwag malantad. Ganun rin po ang nararamdaman ng mga taong dito sa verse 13. Hindi sila nangahas na makisama kasi ayaw nilang malantad yung kasalanan nila. Bakit? Nakita nila yung kay Safira at Ananias. Naging example yun sa kanila. You see, kaya sabi ko po sa inyo, ito isang babala sa bawat isa. Nakabilang sa tunay na iglesia, if ikaw ay nagpapatuloy sa kasalanan, mahayag yan. Didisiplinahin ka ng Panginoon. And so anong kagandahan kapag ang isang iglesia ay sumusunod sa pagdidisiplina at kadalisayan ng iglesia? Dito po natin makikita na hindi mahaluan ng mga kambing ang kawan. Hindi po mangangahas na pumasok ang kambing sa kawan kasama ang mga tupa. Ano pong ibig kong sabihin? Hindi mangangahas na pumasok ang hindi mananampalataya sa iglesia. Now, pero ano pong nakikita natin sa mga karamihan na mga modern day evangelicals? Ano pong nakikita natin sa mga born-again Christians na tinatawag? Ang dami nila, di po ba? Enjoy na enjoy sila. Di po ba? Why? Kasi wala ang pagdidisiplina. Pero simulan mong idisiplina yan, aalis ang mga hindi mananampalataya. Hindi nila yon makakaya. Kasi tandaan po natin, ang puso po ng hindi mananampalataya ay galit sa ilaw. At hindi kailanman lalapit sa ilaw. Kasi, anong sabi sa John 3:20, ang kanyang mga gawa ay ayaw nilang malantad. Kaya po, ang church discipline will purify. Sasalain po talaga ang iglesia. Ang matitira po talaga doon, yung mga tunay na mananampalataya. That's one importance of church discipline. And so kahapon din, sa music team, nagkaroon talaga kami ng heart-to-heart talk. So sinabi ko po talaga sa kanila na kung merong ganyan, hindi nararapat. Yan. You see? Pero, in verse 14, lalo pang maraming, grabe no? Lalo pang maraming mananampalatayang lalaki at babaeng naidagdag sa Panginoon.
Na ano pong thinking ng mga bulaang iglesia? Isipin nila, wag kasi ganyan. Hindi kasi pagmamahal yan. Ang harsh mo naman. Diba? Ganun po sila. Tapos ano pang isipin nila? Dapat happy-happy lang para magstay yung tao dito. Para dumami tayo. You see? So sa anong paraan po nila ini-invite yung mga kambing? Sa paraan na gusto ng kambing. Kaya ang tawag dito, na sumasali yung mga kambing talaga. No? Pero wag po tayong matatakot sa church growth. Hindi naman po yan ang ating hangarin, yung number, hindi po. Ang hangarin po natin ay ang kaluwalhatian ng Panginoon. Pero, in verse 14, may kita natin dito na lalo pang maraming mananampalatayang lalaki at babae ang naidagdag sa Panginoon. Sino po yun sila? Sila po yung mga nabanggit sa John 3:21. Ano ba sabi sa John 3:21? Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag na ang kanya magawa ay naaayon sa Diyos. At sino pala yung mga lumalapit na yon? John 3:5, sila yung mga binuhay muli. Diba? Sabi ng Panginoon in John 3:3, sumagot sa kanya si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ipinanganak na muli, ay hindi niya makikita ang karya ng Diyos. And in verse 5, sumagot si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ipinanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa karya ng Diyos. Ano pong tinutukoy ng Panginoong Jesus dito? Di ba sa mga Bible study natin, ang isang tao ay dapat buhayin muna muli ng Diyos bago niya makita ang kaharian at bago siya manampalataya sa Panginoong Jesus. So sino po ang nagdagdag? In verse 14, sino po ang nagdagdag sa iglesia? Ang Panginoon. Ito po ay gawa ng Panginoon kasi binigyan niya ng mga tao ngayon ng bagong puso at binuhay muli sila ng Panginoon. So hindi tayo mag-iisip, hindi tayo matatakot na, well, ito po yung laging comment ng mga tao. Tingnan nyo nga yung church nyo, kakaunti lang kayo. No, ayusin nyo kasi. Sasabihin pa nila na ayusin nyo kasi. No? Pero hindi nila alam. Okay? Alright? Pero again, it is the Lord na magdadagdag. Ang kailangan lang natin gawin ay sundin ang Panginoon. So, makikita po natin dito na ang iglesyang dalisay ay para lamang sa mga taong may pusong dalisay. At sino po sila? Sila po yung mga binuhay muli ng Panginoon. Okay? Kaya tandaan niyo po yan, wala pong mananatili dito na kambing. Lahat po ay tupa. Lahat po ay mga mananampalataya. Okay? So mga kapatid, our sins will be exposed. Mahayag po lahat ng ating mga kasalanan. Pero ang mga tao na, sabi nga sa John 3:21, sila yung mga gumagawa ng katotohanan dahil lumalapit sila sa ilaw. No? And so kung pagpapatuloy po natin, in verse 15 and 16, kaya't dinala nila sa mga lansangan ng mga may sakit at inilagay sa mga higaan at mga banig upang sa pagdaan ni Pedro ay madaanan man lamang ng anino niya ang ilan sa kanila. Nagkatipon din ang maraming bilang ng mga tao mula sa mga bayang nasa palibot ng Jerusalem na nagdadala ng mga may sakit at ng mga pinahihirapan ng masamang spirito at silang lahat ay pinagaling. Now, ano po nakita natin sa 15 and 16? Again, patuloy po nating nakita ang pagkilos ng Panginoon sa kabila ay sa gitna ng mga mananampalataya, especially sa mga apostol. Now, ito pong nangyayari sa 15 and 16, hindi na po ito bago. Bagkus ito po ay nangyari na nang ang Panginoong Jesus ay nandito pa sa lupa. Now, babasahin ko po para sa inyo, Mark 6:53-56. Nang makatawid na sila, narating nila ang lupain ng Genesaret at dumaong doon. At
Nang bumaba sila sa bangka, agad siyang nakilala ng mga tao. Sino yung siya dito? Yun po yung Panginoong Hesus. Tumakbo sila sa palibot ng buong lupay ngayon at pinasimula nilang dalhin ng may sakit na nasa kanilang higaan saan man nila mabalitaan na naroroon siya. At saan man siya pumasok sa mga nayon o sa mga lungsod o bukid, inilalagay nila sa mga pamilihan ng mga may sakit at pinakiusapan siya na ipahigaman lamang sa kanila ang laylayan ng kanyang damit at ang lahat ng humipo nito ay pawang gumaling. So you see, ito pong nangyayari sa mga apostol, hindi po ito parang, wow, bago to ah. Hindi. But ito po ay nangyayari na nang ang Panginoong Hesus ay nandito pa sa ating mundo. Okay? So ano pong nakita natin sa 15 and 16? Ito po ay pagpapakita or pagpapatunay lamang na ang kanilang ginagawa, yung ginagawa po ng mga apostol at ng iglesia ay buhat sa Diyos at pagpapatuloy ng ministeryo ng ating Panginoong Hesus. You see? So ibig sabihin po, ang kamay ng Diyos ay nananahan sa gumagawa ng kanyang kalooban. Nakita po natin doon kung paano po ginawa ang ministeryo ng Panginoong Hesus nang siya'y nasa lupa pa. Ganon din po nangyayari sa mga apostol at sa mga kasamahan dito sa iglesia. Na ang tanong, mangyayari pa rin ba itong mga bagay na to? Now, when I say mangyayari pa rin po ba yung mga bagay nito, ang ibig ko pong sabihin, yung pagkilos ng Panginoon sa iglesia upang ipatuloy na gawin ang kanyang ministeryo. Ano pang ministeryo ng Panginoong Hesus? Ano bang hangarin niya nang siya'y pumunta dito? Di ba, John 3, di ba, napakaganda ng pag-set up ng Panginoon, pati sa ating Bible study, pati sa salita niya sa linggo. No, napaka-timing lahat. Ano bang ministeryo? Ano bang dahilan? Bakit pumunta ang Panginoong Hesus? John 3:17. Siya'y pumunta hindi para humatol, kundi para iligtas ang sanlibutan. So siya'y pumarito para sa kaligtasan. So anong ministeryo na pinapagawa niya sa atin bilang kabilang sa kanyang iglesia? Yun ay pagpapatuloy na paghayag ng kanyang magandang balita ng ebanghelyo na siyang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Romans 1:16. Diba? So church, tayo nagtitipon-tipon, hindi lang para makinig. Yes, that's one, no? Pero, lagi po nating tandaan, tayo ay sinali sa iglesia, sa katawan ng Diyos, upang ipagpatuloy na gawin ang kanyang ministeryo at yun ay ang kaligtasan ng kanyang mga tupa. So, ibig sabihin, dapat po talaga, it is one of our desire upang ihayag yung ebanghelyo. No? Pero again, magsisimula yan sa pagdadalisay ng Panginoon sa ating mga buhay. Now, meron lang po akong isang idaragdag dito. Yung ginawa po ng mga apostol na pagpapagaling ng may sakit, paggagawa po ng mga miracles, no? Ang tanong, specifically sa pagpapagamot or pagpapagaling, ito pa rin po ba ay nangyayari sa ating panahon ngayon? No, kasi marami po tayong nakikita, lalong-lalo na ako napansin ko talaga grabe yung pag-boom ng charismatic movement, no? Yung mga healing galing na kanilang tinatawag. So ito pa rin po ba ay nangyayari? So medyo sasegue lang ako konti. Now, kung matatandaan niyo po, yung mga tanda po, yung mga pagpapagaling, yung mga kababalaghan, ay ginagamit po ng Panginoon upang patunayan na yung mga taong iyon ay mula po sa Diyos. Now, ano po yung mga example natin? Si Moses, kung tandaan niyo po, di ba? Gumawa siya ng kababalaghan sa harapan ng Pharaoh para ipakita sa Pharaoh at sa mga Israelita na si Moses ay sinugo ng Diyos. Si Elijah, kung matatandaan niyo po sa reading ninyo, si Elijah din po ay gumawa ng mga tanda sa harapan ng hari ng Israel na si Ahab. No? And ang mga apostol po, ito yung mga nabasa, at ang Panginoong Hesus, siya rin po ay gumawa ng mga tanda at mga kababalaghan para maipakita sa kanila na sila ay mula sa Diyos. So yun po ang isang dahilan ng mga kababalaghan. Ngunit po, ang mga ito ay huminto na. No?
Now, kung mapapansin niyo po, binanggit lamang sa mga naunang sulat ni Pablo, 1 Corinthians, mapapansin niyo po doon yung mga tinatawag natin na biyaya ng Espiritu or gift of the Holy Spirit. No, yun po yung mga, yun nga, yung prophecy, speaking in tongues, healing. Sa 1 Corinthians, mababasa po natin yan. Kaya lang, hindi na sila mapapansin, hindi nyo na po yun mababasa sa mga huling sulat. Ephesians, Romans, hindi nyo na po yun mababasa. Ngunit, ang mga bunga na ng Espiritu ang ating mababasa. Hindi na yung mga kaloob ng Espiritu, mga bunga na. Ano bang bunga ng Espiritu? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and self-control. Okay? Hindi na siya more on mga healing-healing din na po, but sa inward reformation, inward na sasaayos ng buhay. Okay? Now, kahit po si Pablo na bumuhay kay Eutychus, natatandaan niyo ba si Eutychus? Anong story ni Eutychus? Ito po siya yung bata na kung saan nagpipreach or nagtuturo po, nagba-Bible study sila Pablo mula umaga hanggang hating gabi. Ulitin ko po, nagba-Bible study po sila Pablo mula umaga hanggang hating gabi. And then ito pong si batang Eutychus ay inantok. Nahulog po siya sa 3rd floor. Siya po ay nahulog sa lupa and then namatay po siya. Pero binuhay po siya muli ng Panginoon sa pamagitan ni Pablo. So isa po yan sa mga miracle na ginawa ng Panginoon sa buhay ni Pablo. Now siya po na bumuhay kay Eutychus ay hindi nagpagaling. Hindi pinagaling si Epaphroditus. Now, sino man po si Epaphroditus? I think meron po akong dito, notes. Philippians 2:25-27, makinig na lang po kayo. Ngunit, tingnan niyo po yung sinabi sulat ni Pablo para sa mga taga-Filipos. Ngunit iniisip kong kailangan pa ring isugo sa inyo si Epaphroditus. Ito po, sa Tagalog, Epaphroditus. Na aking kapatid, kamanggagawa at kapwa-kawal, ang inyong sugo at lingkod para sa aking pangailangan. Yamang siya'y nanabik sa inyong lahat at siya'y namanglaw sapagkat inyong nabalitaan na siya'y nagkasakit. Totoo ngang nagkasakit siya na malapit nang mamatay. Ngunit kinahabagan siya ng Diyos at hindi lamang siya kundi pati ako upang ako'y huwag magkaroon ng patong-patong na kalungkutan. So ano pong pinapakita dito sa Philippians 2:25-27? Nagkasakit po si Epaphroditus, pero hindi po siya pinagaling ni Pablo. And pati na rin po si Trophimus, no? Sa 2 Timothy 4:20, si Erasto ay nanatili sa Corinto, ngunit si Trofimo, sa Tagalog, Trofimo, ay iniwan kong may sakit sa Mileto. You see? Ba't di siya pinagaling ni Pablo? Ba't iniwan, di ba? Kasi nga, ito mga Pentecostal and charismatic, lagi nilang sinasabi na dapat nakikita yun daw, yung pahiling, pagpapagamot, para makita na ikaw ay pinanananahan ng Espiritu Santo, na ikaw ay ligtas. O bakit si Pablo? Ibig sabihin, hindi na siya ligtas. Hindi niya na pinagaling. Hindi lang po si Trofimo, pati rin po si Timoteo, na iniibig at minamahal ni Pablo. Na ako po, malapit ko na po matapos yung New Testament and napansin ko talaga sa lahat ng sulat, halos lahat ng sulat ni Pablo, nandun po si Timoteo. Kasama niya lagi si Timoteo. Yan nga yung tinuturing niya na anak si Timoteo. Kasi wala pong asawa si Pablo. No? Lagi po nandun si Timoteo. Pero even kahit po si Timoteo, 1 Timothy 5:23, huwag ka nang iinom ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong tiyan at sa iyong madalas na pagkakasakit. Madalas na pagkakasakit. Hindi siya pinapagaling ni Pablo. So you see, again, ito pong mga miraculous healing, hindi na po yun nangyayari. Ibig ko pong sabihin, yung gift of healing, miraculous healing, nangyayari pa rin po yan. Kung papaintulutan ng Panginoon na mawala yung sakit mo, isang iglap, hindi mo alam bakit,
that could happen. Maaari pa rin po yan. Pero, yung gift of healing, hindi na po yan makikita ngayon. Wala na po yan. Tanging sa mga apostol lamang po yun pinaintulutan na mangyari. Pero, hindi ko po sinasabi na hindi na pwedeng bumalik. Pwede pa rin po yung mangyari sa itinakda ng Panginoon. It's possible na mangyari po ulit. So you see, maging maingat po tayo doon sa mga movement na yon. Hindi po yon biblical. Okay? So ipag-pray po natin sila na naway the Lord, ano ba sa Tagalog yon? Naway, basta sa English, the Lord will grant them repentance. Naway, pagkalooban sila ng Panginoon ng pagsisisi. So, yun po, no? So, may kita po natin dito sa ating binasa ngayong umaga na ang tandaan po natin, ang iglesia ng Panginoon ay dapat nananatili at namumuhay sa kadalisayan, purity, at again, patuloy po nating gawin ang kalooban ng Panginoon. Okay? Hanggat hindi po tayo nagpapasakop sa kalooban ng Diyos, hindi po natin makikita yung pagkilos niya sa gitna natin. Pero remember, tayo po'y tinatawag na iglesia ng Panginoong Jesus. So nararapat lamang po na ginagawa natin ang kanyang kalooban. Now, babalik po ako dito sa kadalisayan ng iglesia. Hindi pa po tayo tapos, no, sa purity. Last week, atin po napag-usapan yung church discipline to maintain church purity. Now, sa aking pag-aaral po, and by the grace of God, nakita ko po yung kahalagahan nitong babasahin natin ngayon. Kapag sinasabi po nating purity ng church, hindi lamang po yan patungkol sa, dapat walang kambing, no? Hindi lamang po yan patungkol doon, but pati na rin po sa ating pagsamba. Sa ating pagsamba. No? Alam niyo po ba yung salitang religion? Alam niyo yung salitang religion? Now, most of us, kapag sinasabi mong religion, niisip natin agad yung grupo. Roman Catholic, Iglesia ni Cristo. Anong religion mo? Islam. Anong religion mo? Buddhist. Ganun agad ang ating naisip. Actually, religion po ay hindi po patungkol doon sa grupo. Religion po ay mula po sa Greek word na treskeia, nang ibig sabihin po ay ceremonial observance or public worship. Ibig sabihin, ito po yung pamamaraan ng pagsamba ng mga tao. Outward na pagpapakita ng pagsamba. You see? Kasi po ang ating pagsamba sa tunay na Diyos is in our hearts, inwardly, sa ating pamumuhay. Now, ano po yung outward nun? Yun po yung tinatawag na religion. Yun po yung relihiyon. Okay? Outward ceremonial observance or public worship. Okay? Now, can we open our Bible sa Santiago chapter 1? Verse 27. Santiago chapter 1 verse 27. Huling verse po. Santiago or James sa English. Yes, verse 27. Ano pong sabi dyan? Basahin ko po. Ang dalisay, again, pure. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Ang dalawin ng mga ulila at mga balo sa kanilang kahirapan at panatilihin ang sarili na hindi nadungisan ng sanlibutan. Now, let me focus first on 27b. Ano yun? Yung pangalawang sentence po, no? Sabi po dyan, at panatilihin ang sarili na hindi nadungisan ng sanlibutan. Now, yung salita pong panatilihin ay mula po sa Greek word na tereo.
Ang ibig sabihin po ng tereo ay regular or patuloy. Now, ito po ay panghabang buhay na tungkulin ng isang mananampalataya. Lagi niyo pong tandaan, sabi dyan, sa pangalawa po, no, panatilihin. Panatilihin. Ibig sabihin po niyan, panghabang buhay na tungkulin. Hindi po yan momentarily, hindi po yan 1 month lang, then pagkatapos ng 1 month, balik ka na. Hindi po, but it is perpetual. Pag sinabi po nating perpetual, walang hangganan. Ang tanging hangganan lamang yon ay ang huling hininga mo. Ibig sabihin, kapag ikaw namatay, hanggang ikaw ay mamatay. So anong gagawin natin? Panatilihin. Na ano? Panatilihin ang sarili na hindi nadungisan. Ano po ang salitang nadungisan? Ibig sabihin po nito, hindi po ito patungkol sa pagiging perpekto mula sa kasalanan. Now, hindi po ito about perfection. Okay? Kailanman, hindi po natin mapeperpekto ang kautusan. Hindi natin kaya. Okay? Pero ito pong sinasabi dito ni Santiago na panatili ng sarili na hindi nadungisan ng sanlibutan ay dapat po na tayo ay patuloy na hindi tumutulad sa sanlibutan. Yun pong ibig niyang sabihin dito. Na hindi po tayo umaayon sa kung ano man ang sa sanlibutan. Now, bakit po hindi natin kaya or bakit po hindi ito patungkol sa perpektong walang kasalanan? Dahil po, again, balikan ko po si Pablo. Kahit po si Pablo na nagsabi sa Acts 23 verse 1, ako'y nabuhay ng may malinis na budhi sa harapan ng Diyos. Sinabi po yan ni Pablo. Sabi niya, ako'y nabuhay ng may malinis na budhi. Ano ba yung budhi? Konsensya sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, wala siyang guilt, kumbaga, na wala siyang, alam niya sa sarili niya na wala siyang ginawang kasalanan. I mean, nanatili siya na gawin ang kalooban ng Diyos. Pero siya rin po ang nagsabi sa Romans 7:18-19. Ito, babasahin ko po para sa inyo. Sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman. Ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin, subalit hindi ko iyon magawa, sapagkat ang mabuti na aking nais ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko nais ay siya kong ginagawa. You see? Even Paul, na nagsabi na siya ay may malinis na budhi, siya pa rin po ay nakagawa ng kasalanan. So again, yung madungisan po dito na salita, hindi po about sa pagiging perpekto. Okay? Tandaan niyo po, hindi ang ating pagiging perpekto ang magpapatunay ng ating kaligtasan. Okay? Hindi po ang pagiging perpekto natin ang magiging patunay ng ating kaligtasan. Kundi, ano po yon? Ang pagkamuhi natin sa ating mga kasamaan at kakulangan at pagnanais na ito ay itama. Yun pong ibig sabihin nito. Yung pagnanais natin na, or yung pagiging pagkamuhi natin sa ating hindi, yung imperfection. Hindi pagiging perpekto. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng repentance actually. Na maunawaan natin na magkaroon tayo ng bagong puso towards sin. Hindi na po natin yun iniibig, hindi na po natin yun ninanais, although yes, nagagawa natin, pero tayo po ay may iba na pong puso towards sin. We hate sin. Kinakamuhi na natin yun. At syempre, ang nais na natin ay itama iyon. Hindi na po nais na gawin iyon. But ang nais natin ay itama iyon. So ganun po ang puso ng isang taong nagre-repent, na nagsisisi. Okay? We do not love sin, but we hate sin. Now, sabi po dyan ng sanlibutan, huwag tayong madungisan ng sanlibutan. Bakit? Ano ba ang meron sa sanlibutan? Ang meron po sa sanlibutan ay ang ibig or nais ng pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, at ang mga nasa sa mundo. Yun po ang meron sa sanlibutan. Ibig sabihin po, yung mga bagay na yun ay hindi po nagmumula sa Diyos. Okay? So ang ating hangad at nais ay kung ano na po ang mula sa Diyos. So yun po yung sinasabi dito ni James, na ang dalisay at katanggap-tanggap, at dalisay at walang dungi sa harapan ng Diyos na relihiyon ay ang panatili ng ating sarili
na hindi nadungisan ng sanlibutan. And so connected po yun doon sa church discipline. Kaya meron po talagang ganun. Now, ito po yung gusto ko pong i-highlight for this morning, for the last 20 minutes. Acts 27a, yung una pong part. Ulitin ko po, no? Ang dalisay na reliyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, ang dalawin ng mga ulila at mga balo sa kanilang kahirapan. Okay? Ulitin ko po, ang dalawin ang mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan. Now, most of the time, ang iniisip po natin about sa purity, no? Yung pure na pagsamba sa Panginoon is dapat wala akong kasalanan, dapat hindi ko to gawin, dapat hindi ako ganito, ganyan. Well, that is true. Yun nga po yung sinabi natin kanina. Pero wag po nating kakaligtaan. And actually, ito po yung pinakaunang binanggit. No? Ito po yung unang binanggit. Santiago 1:27. Ito po yung unang binanggit. Dalawin ang mga ulila at ang mga balo. So, sino ba to, no? Sino ba itong mga taong ito? And take note lang po, no? Ito po yung katanggap-tanggap sa harapan ng ating Diyos. Hindi po sa harapan ng tao, hindi po sa harapan ng kung sino man, but sa harapan po ng Diyos. Dalawin. Yung salita pong dalawin ay mula po sa Greek word na episkeptomai, na ang root word niya is episkopos, na ang ibig sabihin po ay tagapangasiwa. No? Tagapangasiwa. Ibig sabihin po ng dalawin dito is hindi lang po yung pagbisita. Okay? Hindi yung dudungaw ka lang doon, hello. Tapos ko na, nagawa ko na yung James 1:27. Hindi po yun. Yung kanina pong James 1:27, nandun pa rin po tayo, hindi po tayo lumala. Kung ano po yung binasa natin kanina, yun pa rin po hanggang ngayon. James chapter 1 verse 27. Okay? So, again, ulitin ko po, yung salita pong dalawin, okay, hindi po yun yung pagbisita lang, bagkus pag-aalaga, pag-aaruga, at pagtingin ng pangailangan, at hindi lang pagtingin ng kanilang pangailangan, kundi pagtulong din sa pagbibigay ng kanilang pangailangan. Yun pong ibig sabihin ng dalawin dito. At sino yung mga dadalawin? No? Sino po yung dadalawin natin? Yung mga ulila at mga balo. Now, by the way, ito pong salitang dalawin dito, ito po yung salitang ginagamit sa New Testament bilang paglalarawan po ng Panginoon sa kanyang pagtulong, pagpapalakas at pagpapatibay niya sa Israel. Yun po yung laging ginagamit yung salitang dalawin. Now, meron po akong babasahin na verse in Matthew 25:35. Wag niyo na pong babasahin ko na lang. Matthew 25:35-36. Ito po yung parte na inilalarawan po ng Panginoon yung kambing at tupa. Okay? Ito po yung part na nilalarawan ng Panginoon ang kambing, mga hindi mananampalataya, at mga tupa, mga mananampalataya. Now listen carefully. Sapagkat ako'y nagutom at binigyan ninyo ako ng pagkain. Ako'y nauhaw at binigyan ninyo ako ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Ako'y naging hubad at inyong dinamitan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan. Ito po ang paglalarawan ng Panginoon sa mga tupa. Ito po ang paglalarawan ng Panginoon sa mga mananampalataya. Alam niyo po kung paano niya dinescribe yung mga hindi mananampalataya? Okay, babasahin ko po na lang. Para maging malinaw sa atin kung ano po dapat ang distinction natin. Kung ano po talaga dapat ang pinapamuhay natin. Okay, so let's go to Matthew 25. Basahin ko po yung 34.
Okay. Asa na ba yan? Okay. Verse ano pala? Ah, verse 41. Matthew 25 verse 41. Makinig po kayo, no? Pagkatapos, ako na lang po, makinig na lang po kayo. Pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa. Sino ba yung mga nasa kaliwa niya? Yung mga kambing. Yung mga hindi mananampalataya. Tingnan niyo po kung anong sinabi. Lumayo kayo sa akin. Kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Doon sila, no, kasama ni Satanas at ng mga fallen angels. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako binigyan ng pagkain. Ako'y nauhaw at hindi ninyo binigyan ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan at hindi ninyo ako pinatiloy. Hubad at hindi ninyo ako dinamitan. May sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. You see? So, tandaan po natin, ito po ang kalikasan ng mga mananampalataya. Yung pagtulong. Laging tumutulong at gumagawa ng kabutihan. Hindi nagdadamot. Hindi makasarili. Hindi sarili ang iniisip. Now, saan po natin yan makita? No? Sino ba yung mga ulila at mga balo? Sila po yung mga walang nag-aalaga. Sila po yung mga taong walang nag-aaruga. Sila po yung mga taong walang nagbibigay ng kanilang pangailangan. Sila po yung mga taong walang-wala. Di ba? Yung mga ulila, walang magulang. Yung mga balo, walang asawa. Now, it could be literal na mga balo at mga ulila. Pwede rin po na hindi literal pero wala namang tumutulong sa kanila. Walang-wala po talaga sila. Now, ang Panginoon po ay higit na nagpapahalaga sa kanila. Alam niyo po ba, ang Panginoon po pinapahalagahan po sila. Now, let me read to you many verses, so makinig po kayo mabuti. Psalm 68:5. Ama, ito, nilalarawan ni David ang Panginoon. Siya ay ama ng mga ulila at tagapagtanggol ng mga babaeng balo. Ang Diyos na sa kanyang banal na tirahan. You see? And in Exodus 20:22, sabi ng Panginoon, huwag ninyong pahihirapan ng sino mang babaeng balo o batang ulila. And in Deuteronomy 14:20-29, yung binasa natin kanina, sa katapusan ng bawat 3 taon, tingnan nyo yung utos ng Panginoon sa mga Israelita. Sa katapusan ng bawat 3 taon ay iyong kukunin ang buong 10 bahagi ng iyong bunga ng taong iyon at iyong ilalagay sa loob ng iyong mga bayan. So, 10% daw ng kanilang mga kita or kanilang mga bunga, ilalagay daw sa bayan. Bakit? At ang Levita, sapagkat sila'y walang bahagi ni pamana na kasama mo, at ang dayuhan, pati ang dayuhan, tingnan niyo po, ang ulila at ang babaeng balo na nasa loob ng iyong bayan ay pupunta roon at kakain at mabubusog upang pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawain na iyong ginagawa. You see? And in Jeremiah 7:5-7, again, ito po ay utos ng Panginoon. Sapagkat kung tunay na inyong babaguhin ang inyong mga lakad at ang inyong mga gawa, kung kayo'y tunay na magsisigawa ng katarungan sa isa't isa, kung hindi nyo aapihin ang dayuhan, again, there's dayuhan, ang ulila at ang babaeng balo, o hindi kayo magpapadanak ng walang salang dugo sa dakong ito, o susunod man sa ibang mga Diyos sa ikapapahaman ng inyong sarili, kung gayo'y hahayaan ko kayong manirahan sa dakong ito, sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga magulang, mula ng una hanggang magpakailanman. So, ito po yung instruction ng Panginoon sa mga Israelita na sa pagbibigay po pagbabalik po nila doon sa Promised Land. Anong isa sa mga instruction niya? Hindi nyo aapihin ang ulila at ang babaeng balo. And in 1 Timothy 5:3, yung instruction po ni Pablo kay Timoteo,
Sabi niya, parangalan mo ang mga babaeng balo na tunay na balo. And in 1 John 3:10-11, sa ganito nahahayag ang mga anak ng Diyos. Tingnan niyo po. Sa ganito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos, pati ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Sapagkat ito ang mensahe na inyong narinig buhat pa ng simula na mag-ibigan tayo sa isa't isa. Diba? Lalo na sa ating mga kapatid. Kay Kristo in verse 14, nalalaman nating tayo'y dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay sapagkat iniibig natin ang isa't isa. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Dito natin nakikilala ang pag-ibig sapagkat binigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. You see? And in 1 John 4:7-12, yung binasa natin kanina, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos. At nagkakaisa sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakikilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa pamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Sa makatuwid, mga minamahal, kung tayo inibig ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Walang nakakakita kailanman sa Diyos kung tayo nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay naging sakdal sa atin. It's very clear in the Word of God. Ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang nakikita sa ating pananalita at pamumuhay na kinakamuhian ng kasalanan. Yes, nabanggit na natin yung kanina, inuna ko na po yun. Yes, pero hindi lamang po doon. Ito rin po ay nakikita sa kung paano po natin iniibig at inalagaan ng bawat isa, lalo na po sa mga nangangailangan, lalo na sa ating mga kapatid. At kung ipagpapatuloy ko po, 1 John 5:1-2, ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay pinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa magulang ay umiibig din naman sa mga anak. Dito'y ating nakikilala na iniibig natin ang mga anak ng Diyos kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. So you see, if you love the Father, you must love His children. Hindi mo pwedeng sabihin, mahal kita Diyos, pero kinakamuyan mo yung mga anak ng Diyos. And in Galatians 2:7-10, kundi nang makita nila sa akin ay pinagkatiwala ang ebanghelyo. Ito po yung time na sumulat po si Pablo sa mga taga-Galacia. And then, kumbaga nag-storytelling lang po si Pablo sa mga taga-Galacia. Sinabi niya kung ano yung nangyaring usapan nila ni Pedro. Tingnan niyo po anong naging usapan nila. Kundi nang makita nila sa akin ay pinagkatiwala ang ebanghelyo para sa mga hindi tuli. Kung paano ipinagkatiwala kay Pedro ang ebanghelyo sa mga tuli. By the way, para po sa inyo nakakarinig ng mga tuli at hindi tuli, yung tuli po dito, mga Hudyo. Yung hindi tuli po, yung mga Hentil. Okay? Sapagkat ang gumagawa sa pamagitan ni Pedro sa pagka-apostol sa mga tuli, ay siya rin gumawa sa akin sa pagka-apostol sa mga Hentil. Sinasabi po dito ni Pablo, si Pedro po ay ginamit ng Panginoon para sa mga Hudyo, si Pablo naman ginamit ng Panginoon para sa mga Hentil. At nang malaman nila ang biyaya sa akin ay pinagkaloob, ang mga kanang kamay ng pakikisama ay binigay sa akin at kay Bernabe, nina Santiago, Cefas at Juan, sila na itinuturing na mga haligi upang kami ay pumunta sa mga Hentil at sila ay para sa mga tuli. So ibig sabihin, nagkausap po sila, okay, nilay hands po nila si Pablo, si Bernabe at silang dalawa.
Kumbaga parang yung laying of hands po kasi, yung parang pag-aanoin po, yung parang pag-aano po kasi, pagpipray kumbaga, para sa gagawin nila. Pero ito po yung isa sa mga bagay na na-amaze ako. Sabi ni Pedro, at sabi nila Pedro, nila Santiago, ang kanila lamang hinihiling ay aming alalahanin ang mga dukha na siya namang aking pinananabikang gawin. Out of all many instruction, sa kabila ng lahat ng maraming instruction na pwedeng gawin, ibigay nila Pedro, kala Pablo, anong sinabi nila? Kanila lamang hinihiling ay aming alalahanin ang mga dukha. See? And in Deuteronomy 15:10-11, siya nga'y bibigyan mo at ang iyong puso'y huwag magdamdam kapag binigyan mo siya. Sapagkat dahil sa bagay na ito'y pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong gawa at sa lahat ng hipuin ng iyong kamay. Yamang hindi mawawalan, ito tandaan po natin, yamang hindi mawawalan ng dukha sa lupain kailanman, kaya't aking inuutos sa iyo, buksan mo ang iyong kamay sa iyong kapatid na nangangailangan at sa dukha na nasa iyong lupain. You see? So love, ang pag-ibig po ay dapat nakikita sa atin. At pag-ibig po yun sa Diyos at sa mga kapatid. And you know what? Kahit rin po sa mga hindi mananampalataya, kailangan pa rin po natin silang ibigin. Sabi ng Panginoon sa Matthew 5:43-48, narinig ninyo ang sinasabi, ibigin mo yung kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti. At nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Sapagkat kung umiibig kayo sa mga umiibig lamang sa inyo, anong gantimpala mayroon kayo? Hindi ba gayon din ang ginagawa maging na mga maniningil ng buwis? At kung mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, anong ginagawa ninyo na higit kaysa sa iba? Hindi ba't kahit ang mga hentil ay gayon din ang ginagawa? Kaya't kayo nga'y maging sakdal gaya ng Ama sa langit na sakdal. Anong sinasabi dito ng Panginoong Yesus? Ibigin ninyo pati ang inyong mga kaaway, idalangin ninyo sila. Bakit? Kasi kung ang ibigin lamang ninyo inyong mga kapatid, kung ibigin lamang ninyo yung mga mababait sa inyo, anong pinagkaiba ninyo sa mga hindi mananampalataya? Kahit po ang hindi mananampalataya, gayon din po ang kanilang ginagawa. Di ba? Di ba yung mga walang Kristo, pinapabura nila yung mabait sa kanila. Pinapabura nila yung mga kung saan kanino sila makaka-benefit. Pero yung mga, pabigat lang to, hindi ko to anin. Kung ganun din po tayo, wala po tayong pinagkaiba sa mga hentil. See? And in 2 Timothy 2:24-26, ang alipin ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away, kundi maamo sa lahat, mahusay magturo, matyaga, tinuturuan ng may kaamuan ng mga sumasalungat, baka sakaling pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi tungo sa pagkilala sa katotohanan, at sila'y matauhan at makawala sa bitag ng dyablo na bumihag sa kanila upang gawin ang kanyang kalooban. So ano pong sinasabi dito? I-connect ko lang po siya sa mga hindi mananampalataya. Yes, there will be people na sasalungat sa atin. Pero our response always must be love. Bakit? Yun nga po, yung binasa ko sa 2 Timothy 2. Turuan ng may kaamuan ng mga sumasalungat, baka sakaling pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi tungo sa pagkilala sa katotohanan. Di ba? Kaya nga po kahapon, nakausap ko po si Nanay Pearly. May mga ganun po talaga na gumagawa ka na mabuti pero ikaw pa rin yung masama. Pero ibig sabihin ba nun, hihinto na tayo sa paggawa ng mabuti?
Hindi. Kasi wala po sa ating kamay ang paghihiganti. Wala po sa ating kamay ang pagbibigay ng hustisya. Nasa kamay yun ng Panginoon. Pero ano lamang po ang tanging dapat nating gawin? Pag-ibig. Pagmamahal. Time's up na daw ako. Patapos naman na. Pag-ibig. Kasi yan po ang katangian ng isang mananampalataya. And ito po yung bagay na kailangan po talaga natin ding ma-learn at isa pamuhay. No? So ako, bago po ito nangyari, bago po ito naihanda, sa akin din personally, meron din po talaga akong bagay na tinatama ng Panginoon during that time. Bago po ito, bago po ako mag-aral nito. Ano po kasi ako, laki po ako sa hirap. At dahil po doon, gano'n na lamang po yung pagpapahalaga ko sa mga gamit na naipunda ko. Na ayokong, alam niyo po yun, iniingatan ko talaga siya. Okay? And so, hindi ko namalayan, naging makasarili na pala ako dahil doon. Kumbaga, mas inuna ko yung pakiramdam ko kaysa sa ikabubuti ng iba. Kaysa sa ikakaluwag ng iba. And so, yun, ilang araw din yun na naging struggle sa akin. Pero, yun pala. Yun pala yung dahilan bakit yun nangyari. And so ngayon, yun nga, dinedevelop at inaano ko pa rin talaga sa puso ko yung love talaga. Lalong-lalo na sa mga tao na hindi ka kaibig-ibig o hindi ka nais-nais. Kasi yun po ang unang-una po ito po yung ginawa ng Panginoon sa atin. Gaya ng sabi ko kay Nanay Pearly kahapon. Alam niyo po ba bakit ganun pa rin dapat tayo sa kanila? Kasi isipin niyo po, yung tao pong kinakagalitan natin, isipin niyo po, yun din po tayo. Sa anong paraan? Tayo po ay mga hindi sumusunod sa Panginoon. Tayo po ay mga rebelde sa Panginoon. Tayo po ay mga kaaway ng Panginoon. Pero ano po ang pinakita ng Panginoon sa atin? Sa kabila po ng ating katigasan, sa kabila po ng ating karumihan, sa kabila po ng ating pagre-rebelde, tayo po ay Kanyang niligtas. Tayo po ay Kanyang inibig. Tayo po ay Kanyang binigyan. Tayo po ay Kanyang dinamitan. Tayo po ay Kanyang binigyan ng inumin. Tayo po ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kaya sino po tayo para magdamot sa ibang tao kahit hindi mananampalataya? Sino po tayo para hindi gumawa ng mabuti sa ating kapwa? Kung tayo po ay nakatanggap ng awa at habag ng Diyos, tayo po ay magbigay ng habag at awa sa ibang tao, mananampalataya man o hindi. Kung tayo po ay nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos, umibig tayo sa iba, mananampalataya man o hindi. Kaya nga, di ba, tingnan niyo po yung instruction sa salita ng Panginoon. Kahit po yung mga sumasalungat, anong sabi ng Panginoon? Idalangin ninyo sila. Anong sabi ng Panginoon? Ituruan niyo siya ng may kaamuan. Bakit? Baka sakaling pagkalooban sila ng Diyos ng pagsisisi at pagkakilala tungo sa katotohanan. Kasi ganun din po ang nangyari sa atin. Kaya nga po tandaan ninyo, kung ano po ang inyong natanggap, yun po ang inyong ibigay. Kung sinasabi mong nakatanggap ka ng pag-ibig sa Diyos, umibig ka. Kung sinasabi mong nakatanggap ka ng awa ng Diyos, maging maawain ka. Kung sinasabi mong nakatanggap ka ng habag ng Diyos, maging mahabagin ka. Kung sinasabi mong pinagpala ka ng Diyos, magbigay ka. Naintindihan niyo po yun, mga kapatid? Let us not be selfish.
Alam niyo po minsan bakit wala tayong maibigay? Hindi tayo binibigyan ng Diyos. Bakit? Kasi hindi tayo magbibigay. Kaya ako po talaga, gagamitin ko yung word na, ano ba tawag dyan, envy. Anong tas Tagalog yan? Envy. Yung nagsiselos. Hindi selos, yung parang ano tawag dito? Yung naiinggit. Kinainggitan ko po yung mga taong kahit wala sila pero sobra silang mapagbigay. Nainggit po ako sa mga taong yun. Kasi again, sabi ko nga sa inyo, dahil po doon sa pagiging mahirap ko, no, pinapalagan ko yung mga bagay na naipunda ko. Kasi pinaghirapan ko yan eh. Pero again, by the grace of God, yan, natututo na po na maluwag na okay. At ang tanging hangarin is para sila ay matulungan, pero higit po doon, lalo na po yung mga hindi mananampalataya, para sila ay makakilala sa Panginoon. So, how much more sa atin na mga magkakapatid? Diba? So, ulitin ko po, James 1:27, ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Ang dalawi ng mga ulila at mga balo sa kanilang kahirapan at panatili ng sarili na hindi nadungisan ng sanlibutan. So sa pagtatapos, akin pong babasahin John 3:13, 34-35. Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo. Tingnan niyo po, no? Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamagitan nito, ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. So mga kapatid, ayusin niyo po yung pag-ibig ninyo sa isa't isa. Unang-una, sa inyong pamilya. Maging open po kayo sa bawat isa. Ayusin niyo po yung mga natatago po ninyong inis, galit, or tawag dyan, yung kung meron man tayong mga hinanakit, ayusin po ninyo. Kasi you can never love others if within your family, you're not loving each other. You can never grow, kapatid. Mananatili kang ganyan, take note. Magiging mapagkunwari ka sa pag-ibig mo sa ibang tao. Kung hindi nagiging totoo yan sa pamilya ninyo. So first, mga tatay, nanay, magkaroon po kayo ng heart-to-heart talk sa inyong mga anak. Mga anak, maging honest kayo sa inyong mga magulang. Open it. No? I-open niyo po yun. At nang maayos yan, and then, kaya na nating ibigin yung iba nating kapatid kay Kristo. Okay? So, umibig ka sa paraang paano ka inibig ng Diyos. Maging maawain ka bilang isang pinagpakitaan ng awa ng Diyos. Mahabag ka sa iba kung paanong ikaw ay kanyang kinabagan. Magbigay ka sa paanong paraan kanya pinagpala. At lahat ng ito ay para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong salita at pagpapakita at pagtuturo sa amin ng dalisay na pagsamba sa iyong harapan. Iyon ay hindi lamang sa pagkamuhi sa kasalanan at sa sanlibutan, bagkus ang pag-ibig sa isa't isa. Lalong-lalo na sa aming mga kapatid. Lord, continue to work in us hearts na punong-puno ng pag-ibig. Unang-una, pag-ibig na nagmumula sa iyo. At pag-ibig na para sa iyo. At pagkatapos noon ay ang pag-ibig
para sa isa't isa, para sa kaluwalhatian mo. Purihin ka sa lahat ng ito, Panginoon, sa pagsasaayos mo at pagdadalisay mo sa iyong iglesia. Lahat ng ito ay para sa kaluwalhatian mo. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Thank you po. So tayo po ay magbe-break muna. Tayo po ay mag-lunch break. And then pagkatapos po ng Sunday school. And then huli na po yung yung Lord's Supper, Lord's Table. Okay. So kainan po tayo. Okay na.